ng paninira at pamiminta, sinasabi nila sa akin, mabuti na lang po, yung mga tag-ibang bayan nakakarating dito. May nakakausap, hindi totoo, hindi ganyan si Congressman Eming Pascual. Puro sila itong dinismiss ng COMELEC. Awa ng Diyos, makasira talaga mga ulo. Lumaban siya dahil pinalaban siya ng kanyang manugang. Yung manugang niya na taga San Leonardo. Napakamalas itong pamilya na yan. Napasukan nung mayor na taga San Leonardo. Diyos ko po, inilubog ng todo. Alam na walang kalaban-laban. Inilaban pa din. 73 years old, nag-house to house. Eh paano kumatake sa puso yun? Sasabihin pa, si Boy Pas lang daw. Okay, ba't naman naging Boy Pas lang si Boy Pascual? Gigil na gigil sila kay tatay. Eh, hindi naman kandidato si tatay. Si tatay, 81 anyos. Mas malakas pa sa mayor ng San Leonardo. Napakasaya natin dito. May binabasa pa si Mayor Joy na napakadami ng mga banner. Ano nyo sinasabi? Nung dating congressman, si Antonino, lahat daw ng ito scripted. Yun daw pong mga binabasa na yan. Pengi lang yan. Kami daw nagpa-imprenta, binibigay namin sa inyo. May direktor daw kaming ginagamit, direktor. At meron daw kaming gastos milyon sa meeting na ganito. Ito ba scripted? May bayad ba to? Kahit piso, walang bayad. Yung meeting na to, walang ayuda. Kahit isang butil na bigas. Maghintay sila, sako-sako, malapit na. Wala itong bayad para maintindihan nila. Ang bira, ang namamagitan lang sa amin para malaman nila puro pagmamahal at suportahan. Hindi nila matanggap yan dahil walang sumusuporta sa kanila. Tingnan nyo nga, yung Charles Angel, ang bilis ng panahon. Ang unang-unang grupo na lumantad para kay Kapitan Eming, sila. Tuloy-tuloy, Mayo, hanggang ngayon, maraming salamat sa Charles Angel. Paano kalilimutan ng pangbuwan? Di ba? Lahat po sila, puro paninira sa atin. Buti na nga lang, kayo, kilalang kilala nyo ako. Sasabihin pa, pumunta sa iba't ibang bayan, sa San Antonio, Jaén, Cabiao, kung saan-saan, General Tino. Ako daw po, hindi totoong lupait. Ang totoo daw nun, pagkakadaw ako lasing, nananampal daw ako. Diyos ko, kilala niyo ang pagkatao ko. Ay, alam niyo, hindi ako uminom ng alak. Alam niyo, hindi ako naninigarilyo. Hindi ba? Hindi ako nagsusugal kahit na piso. Tapos, paano kung malalasing? Paano kung mananampal? Kahit po babae, kahit tumingin sa magandang babae, hindi ko kaya. Alam niyo yan, di ba? Di ba? Tingnan nyo nga, pahig silang lahat. Abay, lahat ng paninira at pamiminta, sinasabi nila sa akin, mabuti na lang po, yung mga tag-ibang bayan nakakarating dito. May nakakausap, hindi totoo, hindi ganyan si Congressman Eming Pascual. Puro sila paninira, sasabihin pa. Yung daw mga tulong na binibigay ko, galing daw sa Pogo. Lahat daw ng tulong na binibigay ko, galing daw po sa sindikato. Anong Pogo? Walang Pogo. Anong sindikato? At saka ang totoo nun, kahit saan pagaling ang perang binibigay ko sa inyo, ang mahalaga, natutulungan ko ang mga tao na nangangailangan. Yun na importante doon, kahit pinagputahan ko pa, wala silang pakialam. Sila, tumulong ba sila sa atin? Wala naman tulong ginawa sa atin. Okay, puntahan natin. Yun munang kapatid. Yung kuya niya, na nakalaban ngayon ng Vice Mayor, na tinambakan ni Mayor John noong 2022. Alala nyo? Tinambakan. Ngayon po, nakalaban na Vice Mayor, pilit pinapadisqualified si Vice Mayor Max Pascual. Ano dahilan? Kasi daw maputi. 2 beses na pong dinismiss ng COMELEC. Awa ng Diyos, makasira talaga mga ulo. Ba't hindi sila lumaban? Ba't hindi sila ng parehas? Ba't hindi sila mga panya dito sa Pamuan? Ba't hindi sila magpa-meeting ng ganito? Damhin nila ang damdamin ng mga tao. Magsabi sila ano ginawa nila nung panahon ng pamilya nila at ano pa gagawin nila. Pag nagpa-meeting dito, atin ba kayo? Pag nagpunta dito, haharapin nyo ba? Pag nagpunta dito, pakinggan nyo ba paninira nila? At tatapang na hiya, umatras na kayo. Tatapang lang. Alam niyo kung anong plano?
nung doktor na yan? Ang gusto niya, tatanggalin yung pondo para sa mga senior citizen. Ililipat sa Chinelas Festival. Yung 3,000 binibigay namin sa mga senior citizen. Abay, gigil na gigil doon. Ano ba ginagawa sa Chinelas Festival? Gagawa ng sinelas na sinaki ng truck? Lalagyan ng bulaklak, may musiko. Ginagawang poon, patron ng sinelas. Anong kalokohan yun? Samantalang siya, pinapangarap niya na tanggalin ang pensyon ng mga senior citizen. Kami naman, di kami rin siya sa 3,000. Gusto nga namin, maging 5,000 na eh. Diba? Ano malay nyo? Pag umandar ang solar, pinakamalaking solar sa buong mundo, andyan po sa Japan, baka maging 7,000 pa. Tapos, pahig ba kayo na tanggalin ang mga pang-birthday sa senior? Hindi po tayo papayag, ipaglalaban po tayo. Andito po, huwag niyo painggan yung doktor na maitim ang buto. Dito tayo sa maputi ang balat, maganda ang plano sa mga tagagaban. Oh, napag-usapan ng doktor. Sige. I love you too. Tingnan mo ha. Ha? Doktor siya. O sige, doktor siya. Nagpa-check up kayo, nagpa-opera kayo ng buhol. Siningil pa, pati PhilHealth nyo. Pinagkakitaan pa kayo. Pati hospital, siningil kayo. Anong ginagawa ng tao? Si Kong Emmy naman ang tagabayad. Pinaghahanap buhayan kayo. Ako naman ang tagabayad. Ganun lang po. Kaya yung pong doktor na yan, Diyos ko, wag na wag po nating boboto at masama iniisip sa atin. Punta tayo sa nanay. Yung nanay niya, nag-house ngayon. Ano sinasabi? Kaya daw siya lumaban para daw makalaya ang mga tao. Nakakulong ba kayo? Gusto daw nilang palayain kayo sa kuko ng mga Paskwal. Eh kung kayo nakakulong, pipiyasan ko kayo. Anong kuko? Walang kuko. Pakpak, bagwis ang pagmamahal na nakalukob sa mga tao. Yun ang totoo. Sinasabi pa, kaya ikaw ako lumaban dahil sa inyo. Nagpapatalo pa ng utang na loob. Hindi totoo na lumaban sila dahil sa inyo. Lumaban siya dahil pinalaban siya ng kanyang manugang. Yung manugang niya na taga San Leonardo. Napakamalas ng pamilya na yan. Napasukan nung mayor na taga San Leonardo. Diyos ko po, inilubog ng todo. Alam na walang kalaban-laban. Inilaban pa din. 73 years old, nag-house to house. Eh, paano umatake sa puso yun? Ang bira, dapat nagtanong sa tagapangbuan. O kunwari, ako yung manugang, tatanungin ko kayo, pananalo mo yung binan ko sa gaban? O, dapat tinanong niya kayo eh. Walang kapana-panalo, inilaban pa po. Kaya yung sinasabi niya, na kaya sa lumaban para sa atin, hindi totoo, manugang niya nagpalaban sa kanya. O kay doktora naman tayo. Kay doktora vlogger, ano sinasabi? Kaya daw siya lumaban para nang nun daw po yung mga benepisyo, yung programa na binibigay niya sa inyong lahat nung siya ang congresswoman ay tinanggal ko nung ako naging congressman. Ito tanong ko sa inyo, ano ba ang programa at benepisyo binigay sa inyo ni Doktora nung siya congresswoman? Kayo ba kinumusta man lang ni Doktora buhat nung nananong congresswoman? Kayo ba inalaman lang ang kalagayan nyo kung ano na buhay nyo? Magboto siya, nanalo noon. Wala, alam pakialam. Tapos ngayon, babalik siya. Tapos ngayon, sasabihin niya, gusto niya maibalik ang mga programa. Ako po, huwag niyo na isipin na kami tagapangbuan. Huwag niyo na isipin na ako'y kapitan, naging kapitan dito. Huwag niyo na isipin na kami malapit sa inyo. Isipin niyo na lang yung kinabukasan ng mga tao. Yung mga magkakasakit na tutulungan natin, yung mga estudyante na ginagawa natin scholar na walang limit at hindi ginagamit sa politika, yung mga tricycle driver na tinutulungan natin, yung pamilya na nagtitiis ng sakit sa bahay, hindi mapagpagamot dahil walang pera. Kapag inisip nyo yung mga bagay na yan, sigurado, iboboto nyo ang Team BP straight 14-0. Gano'n ko, walang iya. Yung pa namang pondo na pantulong ko sa mga tao, sumulat sa nasyonal sa itaas, sa Maynila. Ano sabi? Bakit daw si Congressman Eming Pascual tuloy-tuloy pa din ang pagtulong panahon na ng eleksyon? Gano'n ka walang hiya yun? Ano nangyari? Inaprubahan yung kanilang request. Ha? Hinold ang aking mga budget.
Ano po nangyayari ngayon? Sino na perwisyo? Ako ba? Po pwede bang sabihin ng mga tao na wag muna tayo magkakasakit pamilya ko dahil walang tutulong sa atin ngayon? Po pwede nyo bang sulatan sa koryo? Ang sakit na sakit-sakit, wag mo munang dumapo sa amin. Bumalik ka na lang pagkatapos ng eleksyon. Sana hindi niya isinali sa politika ang taong may hirap. Ang mahalaga lang sa kanila, hindi kami mapag-perform, pero mabibigo sila. Dahil kahit tinanggal ang pondo ko hanggang sa eleksyon, lahat ng taga-Pamuan, pag nagkasakit, nagbiyak na ako ng alkansya, hati kami ni Kapitan Boy Pascual, sagot namin kayo! Diba? Hindi nila mapipigil yung pagtulong natin sa mga tao. Yung ospital, ano sinasabi nila sa ospital natin nung pinapangako ko? Hindi daw namin kaya nila Bukal Dodong at ang mga konsyal yan. Imposible, wala nung ganyang kalaking pera. Ano po nangyari ngayon? Nakatayo na, tinitingala nila. Ngayon, na matatapos na 3 buwan na lang ang ospital, ang sinasabi naman nila ngayon, hindi daw kayang i-operate. Imposible daw yan. Napakamahal ng gamot. Mahal ang sweldo ng doktor, ng nurse, tubig, ilaw, imposible daw na ma-operate ng ganyang katagal. 1 linggo lang daw magsasara na yan. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos mo magbukas ang ospital na yan, 500 milyon agad ang pondo para sa inyong lahat. Pag kayo nakasakit, sagot namin kayo. Tingnan nyo nga yung ospital na to, napakaganda. Bakit natin gusto magkaroon ng ospital para sa inyo? Simple lang. Ano ang problema natin lahat? Pag nagkasakit, pang-deposito. Kapag magaling na, pangalawang problema, pantubos sa ospital. Ngayon po, ayan. Huwag kayong magdadala ng unan at kumot. Hindi po yan hotel. Ospital lang yan para sa inyo. Kapag dumating kayo doon, wala pong depositong hihingin sa inyo. VIP kayong gagamutin. At kahit may pera kayo, hindi kayo pwedeng magbayad dahil may wala pong cashier yung ospital na yan. At basta taga rito sa Pamuan, ha? Mahihilo pa lang kayo. Isipin nyo na baka mataas sa pusyon nyo. Takbo dyan, magpakumpay na agad kayo, nahihilo pa lang kayo. Kapag sininat ang mga senior citizen, magpa-ICU agad kayo, nang matingnan kayo mabuti. Abi, ganun talaga, mahal namin kayo eh. Ay mamatay sila sa inggit. Hindi ba? Bakit ayaw nila na meron mga proyektong nagagawa? Simple lang, kasi bawat proyekto na nagagawa para sa mga tao, napapahiya sila. Ba't sila napapahiya? Sapagkat 12 taong nanunguran ng pamilya na yan. 7 na taon yung tatay niya. 3 taon si Dr. Vlogger. Tanongin niyo ang sarili niyo, hindi niyo ba naiisip to? Yung perang hawak-hawak ng pamilya nila ay kapareho lang na pera na budget na hinahawakan ni Mayor Joy. Walang nabago. Kung gano'ng kalaki ang budget ng Gabang ngayon, gano'n din kalaki ang budget ng panahon nila. Ang tanong ko sa inyo, naramdaman niyo ba yung pera natin na yan? Hindi. Walang nagawa, wala tayong naramdaman. Ngayon po, kitang-kita natin kung saan napupunta yung pondo natin. Ramdam na ramdam natin ang dekalibre serbisyo na dapat nung pa natin natitikman. 12 taon nilang pinagpasasaan. Pagkatapos ngayon, sasabihin nila, babalik pa sila. O paano ba kami sinisiraan? Aba, sasabihin pa, si Boy Pas lang daw. Abe, ba't naman naging Boy Pas lang si Boy Pascual? Gigil na gigil sila kay tatay, eh, hindi naman kandidato si tatay. Si tatay, 81 anyos, mas malakas pa sa Mayor Russell Leonardo. Maiinip silang lahat, mauna pa sila kay tatay, tandaan niya. Dahil si Kapitan Boy Pascual, walang ginawa kundi tumulong ng tumulong. Walang ginawa kundi pag may naapi, tinutulungan lalo na yung mga taga-Pamuan. At yan pong si Kapitan Boy Pascual, ayan, saksi po mga konsihal, sukto lang mag-abono, wala siyang pakialam, maibigay lang ang magandang serbisyo dito po sa Barangay Pamuan. Alam natin lahat yan. Hindi po ba? Hindi po pwede na ikaw palagi na lang na lalabas ka, pagka ng 3 taon, 3 taong singkad. Hindi lumabas, lalabas maninira. Kinakailangan, pag lumabas ka, mag-abot ka sa tao. Ano ang ginawa mo at ano pa gagawin mo?
Hindi na uso ang paninira. At dito, sinisigurado ko at nakikita ko sa mata ng mga taga-Pambuan, solid na solid tayo dito. Ibang tumambak ang mga taga-Pambuan. Pinapahiya talaga kalaban. Yun ang pagmamalay ko sa inyo. At ako po, sa totoo lang po, itong pagkakataon na ito, sana po ipakita natin yung pagkakaisa natin. Ipakita natin kung ano ang mga batang Pambuan